أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa isa sa mga part dito sa kung tawagin natin sa Arabic ay Taif, pero sa ating mga Pilipino ito ay binibigkas natin na Taif. Ito po ay papunta ng Al-Hada, yung sa zigzag route, at kapag dito naman papunta sa pababa ay ito yung sa lungsod mismo ng Taif. At dito alhamdulillah mga ganitong oras malamig dito alhamdulillah. At ngayong araw ay isa po sa pinaka magandang pag-usapan natin, dahil nakuha po natin kahapon o kagabi ay yung gaano kadelikado, kapanganib ang riba. At ngayon naman ang ating pag-usapan bidnillah sa pahintulot ng Allah ay ang mga transaksyon na maaring ang iba sa atin na hindi alam na ito pala ay pumapasok sa tinatawag na riba. At isa po sa panganib ng riba na nabanggit natin sa pinakahuli na nabanggit natin na hadith ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kumakain ng riba, ang nabibigay ng riba, ang kanilang tulay, ang nagsusulat, ang sumasaksi, lahat sila ay isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay napakalaking kasalanan sa relihiyong Islam. So dito ngayon meron tayong tatlong bagay na pag-usapan. Una ay yung riba na pumapasok sa pagbili at yung pagbebenta. At ganoon din yung riba na pumapasok sa usapin ng utang, pagpapautang. At yung riba na pumapasok sa usapin ng sangla, yung pagsangla. Okay, so yan po ang mga paksa na pag-usapan natin inshallah sa gabing ito. Okay. Pinakauna ay ang asal fil bay'i al-hil. Ang pinaka-asal ng pagbebenta ay halal. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbebenta at pinagbawal naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na riba. So yan po ay malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagbawal yung tinatawag na riba at pinahintulutan ang pangangalakal o yung pagtitinda. Pero may mga bagay na ipinagbawal po, mga specific na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mga bagay. Katulad dito, una, nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito yung pumapasok dito yung riba. Okay, banggitin natin yung hadith. Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fidda, wal-burru bil-burr, wash-sha'iru bil-sha'ir, wat-tamru bil-tamr, wal-milhu bil-mil, mathalan bimithl, sawa'an bisawa, yadan biyad. Okay, dito sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na maliban dito sa ito yung mga pumapasok dito yung riba. Ito una, ad-dhahabu bid-dhahab, yung ginto sa ginto. So ibig sabihin, kapag ginto sa ginto, meron tayong tinatawag na dalawang. Okay, inshallah mamaya sagutin natin yung mga katanungan Pero ngayon ay tapusin muna natin yung lecture natin inshallah. Okay, so ad-dhahabu bid-dhahab, ang ginto sa ginto. Ibig sabihin kapag ginto sa ginto ay kailangan ay dalawang kondisyon. Kailangan sinabi dito ay mathalan bimithl, sawa'an bisawa, aw yadan biyadin. Ibig sabihin parehas ng timbang at ay dapat din na maibigay ng bawat isa sa kanilang tinatawag na sa oras na yun. Dalawang kondisyon po yan. Ibig sabihin kung may lumang ginto ang isang tao at gusto niya itong tinatawag na ipalit, ay kailangan po na ibenta niya muna itong lumang ginto niya, pagkatapos ay saka siya bibili. Hindi po pinapahintulutan na dala mo yung ginto mo na luma tapos ipapalit mo sa bago at ikaw ay magdadagdag lamang. Yan po ay haram, papasok po yan sa riba. Dahil ang ginto sa ginto ay dapat po ay parehas ng timbang at ganoon din na dapat ay ito ay tinatawag na ibigay mismo sa oras na iyon. Hindi po pwedeng utang, So yan ay kabilang sa mga kabilang sa dapat natin malaman na kapag ito ay hindi po pwede ang utang. Hindi po pwede ang utang based sa hadith na ito na dapat ay parehas ng timbang at dapat ay ibigay mismo sa panahon na sila ay nag-deal. So ang halimbawa po sa panahon natin ngayon
yung nangungutang ng ginto at saka yung nagbebenta ng ginto, papasok po sa hadith na ito na ipinagbabawal po yun. Yun ay pumapasok doon ang riba. Ganon din sa online. Kung bibili tayo ng gold sa online, yan ay sinabi ng mga ulama na papasok sa riba. Bakit? Kasi bumili ka ngayon, hindi mo nakuha. So ang gold ay kailangan dalawang kondisyon at saka yung pilak o yung silver. Kailangan dito ay yung tinatawag na makuha mo yung paninda na yung na gold at saka makuha din na yung pera, at walang ay dapat tinatawag na kapag ginto sa ginto ay dapat magkaparehas, pero kapag pera sa ginto ay dapat makuha na diretso. Hindi pwede yung tinatawag na utang kapag sa ginto. Sabi dito, ad-dahabu bid-dahab wal fiddatu bil fiddah. Yung ginto sa ginto at saka yung pilak sa pilak, yan ay parehas at papasok dyan yung pera. Ngayon may sa hadith binanggit dito al-burru bil burr wa sya'iru bis sya'ir wa tamru bit tamr wal milhu bil milh. Kasama dito sa panahon natin ngayon yung mga pagkain na kinikilo, tinitimbang. Halimbawa dito nabanggit dito yung tinatawag na dates, yung harina, yung tinatawag na sa atin ay yung bigas. Yan. Lahat yan ay kapag tayo ay nagbenta ng ginto, tayo ay magbenta ng tinatawag na bigas sa bigas, ay kinakailangan dito ay parehas ang kanyang timbang at hindi pwede na tinatawag na utang. So ibig sabihin kapag nangutang tayo, halimbawa nanghiram tayo ng bigas, ay dapat pera ang ibayad natin, hindi pwede na bigas din ang ibabalik mo, kasi kailangan kapag bigas to bigas ay kailangan nandun yung tinatawag na ibibigay mo mismo yung nautang na magpapalit kayo, halimbawa yung mas mababang bigas at saka yung mas mataas na bigas, dapat parehas ng timbang at dapat din makuha ng bawat isa. Yan ay pumapasok sa tinatawag na mga riba sa pagkain na kinikilo. Okay. So yan ay isa sa mga sa pagbebenta, yung ginto sa ginto o kaya ginto sa pera ay dapat, kapag ginto sa pera ay dapat na tinatawag na hindi pwede yung utang. Ganun din kung naman, para mas malinawan kayo, yung tinatawag na pera kung pera naman at saka sa yung tinatawag na mga pagkain, ay wala pong kondisyon doon, wala pong problema doon. Magpautang ka ng bigas ng 1 buwan tapos babayaran niya ng cash, walang problema doon. Walang problema doon. Ang may problema doon ay kapag bigas sa bigas o yung deeds sa deeds, yan ay kinakailangan na parehas ng timbang at parehas din ng tinatawag na nakukuha din sa oras na yon. Okay, ngayon papasok tayo sa tinatawag na pagbebenta, yung pagbili at pagbenta ng tinatawag na installment. Okay. Ang installment naman ay ito ay kasama sa pagbili. Bibili ka ng cellphone na installment, bibili ka ng sasakyan na installment. So ito ay klase ng pagbebenta at tinatawag na installment. So ito ay pinapahintulutan sa Islam. Maliban lamang meron tayong kondisyon dito. Okay? Halimbawa, sasakyan, motor, cellphone, yung tinatawag na mga damit, yung mga furniture sa bahay, kahit yung bahay, kahit yung lupa, yan, pare-pares yan ay pinapahintulutan. Maliban lamang kung ang ibebenta natin, yung tinatawag una-una na pinagbabawal dito kapag ka-installment ay yung gold. Hindi pwede. Kasi meron tayong hadith kanina na hindi pwede na ipautang yung gold. Hindi pwede na installment. Dapat ay cash na bibilihin ang ginto. Okay. Una, yung ginto. Sa installment, hindi pwede. Kasi dapat ay cash na bayaran. Pangalawa, ay yung binebenta ng tao yung hindi sa kanya. Makikita natin, pupunta tayo sa bangko, wala silang sasakyan. Tapos sasabihin nila, halimbawa na gusto ko bumili ng sasakyan o kaya bahay. Tapos yung bahay, ikaw yung magdadala mismo. Sabi nila, pumunta ka sa Toyota, pumunta ka sa ibang mga Tapos halimbawa sa housing. Tapos itong sa housing na ito, dadali mo sa kanila yung kontrata na itong bahay na ito. So, ito nagiging problema na binebenta ng bangko sa'yo yung bagay na wala sila, hindi nila pagmamayari. Dapat ang gagawin ng bangko, una-una, ay bibilhin nila yung tinatawag na bagay, yung tinatawag na sasakyan. Pag nabili nila yung sasakyan, ngayon ay mayroon silang halimbawa may papel na sa kanila mismo yung papel na yung sasakyan na ito. Pagkatapos saka kayo magdi-deal na ibebenta nila sa iyo yung sasakyan ng tinatawag ng installment.
kahit nadagdagan nila, walang problema dito kung kayo mismo ang nag-deal. Ibig sabihin, nabili nila yung sasakyan, tapos bibilihin mo sa kanila yung sasakyan ng installment. Ganun din sa bahay. Kapag sa bahay o lupa, kapag binili ito ng tinatawag ng bangko, tapos saka ipapautang nila sa iyo ng installment, walang problema dito. Pero kapag wala silang paninda, wala silang tinatawag na sasakyan, tapos sabi nila, anong gusto mo? Okay, so ibebenta nila ngayon sa iyo yung sasakyan na wala sila. Pagka nagano na kayo, pumirma na kayo na itong sasakyan na ito ay bibili mo na sa kanila ganito ng ganun, saka sila bibili ng sasakyan, yan ay papasok sa tinatawag na pinagbabawal na sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak, huwag mong ibenta ang bagay na wala sa iyo. Paano bibenta ang bagay na wala sa iyo? Saka ka pa bibili ng bagay na ibebenta mo. Okay. Ayun naman, dito tayo sa tinatawag na pag-share ng business, kasi kailangan din ito. Dito maraming ang maano natin na halimbawa nag-retired ang kapatid mo, hindi siya marunong mag-business. So sabi niya sa iyo, ito yung 500,000, basta buwan-buwan ay bigyan mo ako ng isang sakong bigas. So yan po ay papasok sa haram. Yan po ay papasok sa riba. Bakit po? Kasi ang 500,000 na yun na binigay niya sa iyo, pinahiram niya sa iyo, ay hindi po yun parang business, kundi parang pinautang sa iyo, at pagkatapos ng mga 1 taon, maaring 2 taon, kukunin din niya yung 500,000. So ilan ang naidagdag doon? Ilang sako? Halimbawa 1 taon. So 12 sako. So yun ang sobra, yun ang riba doon. Marami po yan, yung marami mga nagre-retired, o kaya yung may mga pera, pero yung may mga pera na hindi marunong mag-business, halimbawa siya ay empleyado, nag-retire, tapos itong pera niya hindi niya alam kung saan niya ilalagay itong tinatawag na ano niya. So halimbawa ibigay sa kapatid niya, ibigay niya sa kaibigan niya, ibigay niya sa sino mang pwedeng pagkatiwalaan niya. Pero ang usapan doon ay yung tinatawag na dapat ang gagawin dito, para po mas clear, para po mas dapat na gagawin dito ay mag-share sila ng business. Mag-share sila ng business. So ngayon, mag-usap sila, halimbawa may 500,000, itong 500,000, mag-share ako sa iyo ng business. So kapag nalugi, 2 sila. Kapag tinatawag na umita, 2 sila. Pero kapag yung sinasabi natin kanina, na hindi siya nalulugi, tapos yung binigay niya na 500,000, after 1 year, makukuha niya. Tapos every month, bibigyan mo siya ng tinatawag na bibigyan mo siya ng 1 sako every month. So yan po ay papasok sa riba. Malinaw po na papasok po yan sa riba. Okay. So ang dapat po gawin dyan ay mag-share na lang po sila sa business. Ang magbi-business ay yung kapatid, halimbawa, o yung tinatawag na kaibigan na may pera na ibibigay niya doon. Yung isang kaibigan naman siya magbi-business, 2 sila sa kita. 50-50 o 60-40, nakadepende na sa kanila yung bagay na yun. Okay. Okay, ito naman kahit na sabi dito, kahit na magkasundo, kahit na pumayag yung tinatawag na may business na magbibigay siya, nagkasundo sila, hindi po nagiging halal ang bagay kapag nagkasundo ang dalawa. Ang pinag-usapan po natin dito ay yung dalil, yung mga dalil na ipinagbawal ito. May dalil tayo, mayroon tayong ng mga ulama sa mga bagay na ito po ay papasok sa tinatawag na riba. Bakit? Kasi ang ibig sabihin kasi ng riba ay ito yung tinatawag na, mayroon tayong tinatawag na yung riba al-fadl at saka riba an-nasi'a. Ang riba al-fadl at saka nasi'a, yun yung sobra. Halimbawa, ginto sa ginto, dapat ay parehas yan. Ayan, Tapos yung pautang naman din, yung halimbawa, babayaran bukas isang araw, yan tinatawag na nasi'a. So yan ang dalawang klase ng So yan, hindi po ibig sabihin na yung dalawa ay nagkasundo sila, ay pwede na po. Hindi po. Kailangan po ay alam natin ito. So, kung may pera tayo, dapat i-share na lang po tayo doon. Magbi-business yung kapatid mo. Kung kikita, 2 kayo. Kung malulugi, 2 kayo. Hindi po pwede yung ibigay mo yung pera mo, 500,000, tapos buwan-buwan kumikita ka ng tinatawag na 1 sakong bigas. Tapos pagkatapos ng 1 taon, kukunin mo yung pera mo, so riba po yun. Malinaw na riba po yun. Yan po ang mga klase ng tinatawag na pagtitinda. Yan po ang klase ng mga pagtitinda. Okay, ngayon, dito naman tayo sa tinatawag na mga utang. Marami sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na pumapasok sa utang. Okay, ang utang sa utang, unang-una, ay 2 klase ito. Nangutang ka, halimbawa sa kapatid mo, na
cash to cash. O kaya, para mas malinaw, si Bombay, yan ang marami sa atin. December, nangutang itong si kapatid ng kanyang puhunan sa December. So, kumuha siya kay Bombay ng 5,000, babayaran niya next month ng 6,000. So, yan po ay mayroong dagdag na yan ay napakalinaw na riba. Yan ay napakalinaw na riba. 5-6 po yan. Ang tinatawag mas daling maintindihan, yung mga Bombay 5-6. Ngayon, meron din naman tayong tinatawag na umutang ang tao sa kanyang kapatid o sa kanyang kaibigan, na ang kanyang kaibigan naman nagpautang na may kapalit sa kanya, na ibig sabihin, halimbawa sabi niya ay magtrabaho ka sa akin ng 1 araw. Okay? O 2 araw o 5 araw. So mayroon siyang kapalit na tinatawag na kung mayroon siyang kapalit na makukuha niya sa isang tao. So yan din ay papasok sa riba. Hindi lamang pera to pera. Kapag yan ay, halimbawa, magtrabaho ka sa akin, maglinis ka sa aking bahay. So, ang paglinis ng bahay, let's say, sabihin natin na nagbabayad ka ng 200 pesos, 300 pesos sa isang tao, sa isang araw. So, yun po yung dapat na ibibigay mo sa tao, kasi dahil pinalinis mo siya, sabi, uutangan kita ng 5,000, pero kailangan ay maglinis ka sa akin, magtrabaho ka sa akin ng 5 days. So, yun po ay, ganun din yun ay, kahit manfa ang tawag doon, hindi po yung pera diretso, pero ganun pa rin ay meron pa rin na interest ang bagay na ito, kaya tinatawag na ito ay papasok din sa riba. So, yan ay dapat na pakaingatan natin. Okay. Ito yung yung pautang naman, ang karamihan dito yung sa bangko, bank to bank. Kukuha tayo sa bangko ng 300, mostly karamihan na kumukuha 300,000, 500,000. After 2 years, 3 years, mababayaran mo siya, pero may sobra siya ng minsan 50,000, 100,000. So yan po ay papasok din sa riba. Okay, ganyan din yung mga cooperative kapag may mga interest. So lahat po yan basta yan ay may mga interest. Basta po may interest yan. Umutang ka ng 100,000, babayaran mo ng 120,000. May interest po yan. Yan po ay tinatawag na yan po ay tinatawag na papasok sa tinatawag na riba. Okay, meron din tayong tinatawag na sa atin, marami pong klase ito. Meron ding nagpapautang, ganito yung estilo niya, no? Tinatakpan nila yung riba, pero Okay. May tanong dito, sagutin ko muna. Di po ba pag nagkasundo ang dalawa, tayo po walang higit doon? Okay, nagkasundo ang dalawa. Kung nagkasundo ang dalawa na magre-riba sila, pwede yon? Hindi po pwede. Hindi tayo pwede sa pagkasunduan ng natin, yung tinatawag na may dalil po tayo, kasi pinagbawal po ang merong interest. Merong interest po yan. Okay? Okay. Sana tayo? Yung kanina, maraming sinasabi natin kanina, may mga tao na tinatakpan nila yung tinatawag na klase ng riba, pero ang ginagawa nila, halimbawa, meron siyang tindahan na mga bigas, isang napakalaki yung kanyang tinatawag na tindahan ng mga bigas. Ngayon, pero gumagamit siya ng riba. Paano? May darating sa kanya na mangungutang, sabi niya, utang ako ng 5,000 bigas. 5,000 bigas. So, ilang sako yun. Pagkatapos, ay sasabihin ng tinatawag na tao na ito na ibebenta ko rin sa kanya yung bigas, di ba? So ngayon, ibis na nangutang siya ng bigas, makakakuha siya ng cash, di ba? So makikita natin, riba din 'yon. O kaya ito, dalawang tindahan, bigas dito, bigas dito, tapos dito kapatid niya, tindahan ng mga cellphone halimbawa, o bigas din ito. Sasabihin nito, magkapatid pala ito, isa lang may-ari, o kaya isa tatay, isa lang may-ari. Ngayon dito, umutang siya dito ng 5,000 na halaga ng bigas. At ngayon, kumuha siya ng papel, binigay niya sa kabila, pero isa lang din na may-ari. Bebenta niya, makakakuha siya ng cash na 4,000 dahil ibababa yung presyo. Halos kaparehas lang din yan kasi isa lang yung may-ari. So yan ay papasok sa tinatawag na riba. Okay. Doon naman tayo sa tinatawag na arahan, yung sangla. Ang sangla ay pinapahintulutan po sa Islam. Ang sangla ay pinapahintulutan po sa Islam. Maliban lamang kung ang sangla ay meron pong interest. Okay? Halimbawa, isinangla mo yung dito pag-usapan natin, isinangla mo yung bahay mo. Ngayon, pagkatapos
ang napakarami ngayon sa yung sa mga pawn shop, yun ang halintulad natin, yung ginto. Mayroon kang ginto, dinala mo sa pawn shop. Okay, sabi nila 5%, umutang ka ng 5,000 kung after ng 1 month, 2 months o 3 months ganyan, so babayaran mo siya ng 6,000 ganoon. So hindi usapan doon yung sangla, ang usapan dito yung interest. Yung interest kasi ang sangla ay ito ay parang para ma-secure lang yung pera ng tao ay ibibigay mo yung sangla. Okay? Yung sangla, yun ang purpose ng pagsangla. Ibig sabihin, sinangla mo yung bahay mo, sinangla po yung lupa mo. Ito, para maging secured ang pera ng tao, kukuha siya ng sangla. Pero ang sangla na yun, ay wala pong doon, hindi pwede na tinatawag na yung pakinabangan din, mamaya makukuha natin. Pero dito, unang natin dito, yung sa mga pawn shop. Bakit haram sa mga pawn shop? Kasi merong 5%, merong 6%. So ibig sabihin, kapag umutang ka sa kanila ng 5,000, merong kang dagdag na babayaran. Para matubos mo yung ginto, meron kang dagdag. So yung dagdag doon, yun ang interest, yun ang ipinagbawal. Actually, ang sangla, walang problema. Sangla, halimbawa, sa kapatid mo, istinangla mo yung alahas. Umutang ka ng 5,000. After 1 month, 2 months, 3 months, ay binalik mo yung 5,000. So nakuha mo yung ginto mo. Wala pong problema doon. Sangla po yun. Wala pong problema doon. Basta wala pong interest. Walang sobra yung pagbayad mo. Okay? So malinaw po yun. Ngayon, may papasok tayo dito sa pwede bang pakinabangan ang tinatawag na sangla? Pwede bang pakinabangan ang bagay na isinangla? Okay. Sa madhab ni Imam Abu Hanifa ay hindi pwede, lahat ng bagay ay hindi pwedeng pakinabangan kapag ito ay sangla dahil papasok sa riba. Okay. Sa madhab ni Imam Ahmad ay kanyang sinabi na lahat ng isinangla ay bawal maliban sa dalawang bagay. Anong dalawang bagay na ito? Yung mahlub. Yung halimbawa baka na kinukuhaan ng gatas. Yung kambing na kinukuhaan ng gatas. Ganun din yung sinasakyan na mga hayop, yung kabayo, yung baka, kung sinasakyan ito, kalabaw, sinasakyan ito, yan ay tinatawag na pwedeng gamitin. Pero sinabi ng ng madhab ng Imam Ahmad na meron pong kondisyon dito. Ano yung kondisyon? Ang kondisyon ay dapat, kung halimbawa, kumukuha ka ng gata sa isang kambing, ang dapat na kunin mo lang doon ay yung gagastusin mo sa pagpapakain doon sa kambing. Kung hindi mo pinapakain yung kambing, kung hindi mo pinapakain yung tinatawag na baka, ay hindi mo pwedeng kuhanan. Ganun din yung sinasakyan. Okay? Yung sinasakyan na tinatawag na kabayo, yung sinasakyan na baka. So hindi ito pwedeng gamitin kung pinapakain ito, pinapainom ito, ginagastusan ito ng nagmamay-ari. Pero kung hindi niya gagastos, ikaw ang gagastos, yung ginagastos mo doon ay yun din labang ang pwede mong igamit doon sa tinatawag na hayop na pwede mong sakyan. So meron silang kondisyon na nilagay doon. So ang asal ay lahat ng bagay na isinasangla ay hindi pwedeng pakinabangan ng taong sinanglaan. Okay? Kasi ang sabi natin, ang sangla ay ito ay para lang ma-secured ang pera ng tao, hindi para gamitin mo dahil hindi mo naman ito pagmamay-ari. Okay. Bigay tayo ng halimbawa. Dito sa atin, maraming mga farmers, meron silang mga lupa at ang lupa nila ay isasangla nila. So 1 hektar. Ngayon, sinangla sa iyo yung lupa, ikaw ngayon papaupahan mo yung tinatawag na lupa na yon. So kung kikita ka ng every month, halimbawa, let us say 5,000 ang paupa mo, pagkatapos yung sangla ay 500,000, kung isang taon, magkano ang kikitain mo doon? Makukuha mo yung 500,000, tapos yung ipinaupa mo doon, yun ang sobra. Yun ang tinatawag na riba. Yun ang riba doon na ipinagbawal, yung tinatawag na sobra. Ganun din sa bahay. Na halimbawa, mayroong isang bahay na isinangla sa iyo. So itong bahay na ito ay hindi mo pwedeng gamitin, hindi mo pwedeng ipaupahan. Kung papaupahin mo, ang upa niya, ibibigay mo sa may-ari kasi siya naman talagang may-ari. Hindi, ibig sabihin na sinangla sa iyo, pwede mo nang pakialaman. Kahit na nag-usap kayo, kahit na nagkasundo kayo, meron pa rin kasi itong interest, meron pa kasi ang dagdag. Halimbawa, halintulad natin sa bahay. Ang bahay, ang pinakamalit na upa ng bahay, 2,000,
2,000, 3,000, yung maliliit na kwarto lang ha. Pero kung halimbawa isang bahay, 5,000, 10,000. Okay. Ngayon isinanla sa iyo ng 1,000,000. Kumandidato halimbawa, so sinanglasa yung bahay na 1,000,000. So after 2 years magbabayad siya ng 1,000,000. Pero nagamit mo siya ng 1 taon. Pinaupahan mo siya ng 1 taon. Yung pinaupahan mo, kinuha mo yung pera, yun ang tinatawag na interest na. Yun ang tinatawag na yun ang riba doon sa bagay na ito. So malinaw po yan. Anumang bagay na maliban lamang sa tinatawag na mahlub at saka markub. Sa madhab ni Imam Ahmad, yung tinatawag na hayop na mayroong gatas dito, pwede kayong kumuha, pero yung sakto lang doon sa pinakain nyo, ginastos nyo doon sa hayop na yun. Ganun din yung pagsakay sa kabayo na sinangla, ay yung pwede mo lang yung gamitin, nakadepende ito sa yung tinatawag na ginastos mo sa hayop na ito. Okay. Meron tayong mga bagay na dapat malaman. Medyo mahaba po pero live natin ngayon inshallah dahil mahalaga itong bagay na ito. Okay. Dito sa insurance. Ang insurance naman, hindi lahat ng insurance ay tinatawag na haram. Pero mostly sa panahon natin ngayon ay ang insurance ay ito ay makikita natin ito talaga ay haram. Okay. Una-una, sinabi ng mga ulama na para itong yung tinatawag na insurance ay para siyang sugal. Bakit? Kasi ang insurance, magbabayad ka ng every month. Halimbawa, sabihin natin every year, magbabayad ka ng 2,000, 3,000 na insurance. Ngayon, kung hindi ka magkasakit, balas, wala na yung pera mo, tapos. Diba? Kung magkasakit ka naman, merong mga percentage na ganun din yung ibang nagbayad. So para siyang sugal, Okay. Yan ang ng mga ulama. Maliban lamang kung ang insurance, halimbawa, ang tinatawag natin na insurance ta'min ay isang grupo, isang grupo ng mamamayan, mga isang cooperative, mga ganyan, nagbabayad sila ng insurance, pero halimbawa, every year magbabayad ka ng 100, at ang pipirmahan mo doon ay kung sino man ang magkasakit sa inyo, halimbawa, ay ibibigay, ay tutulungan doon sa pera. Okay, so dito, pumirma ka doon na ito ay parang binigay mo siya na tulong. Kung ikaw din naman na magkasakit, sa'yo babalik yung tulong na yon. So wala kang hinihintay na tinatawag na kapalit. Yun ang walang problema. Pero yung insurance na karamihan sa panahon natin ngayon, na ginagamit na mga health insurance, mga ganyan, katulad halimbawa sa, hindi ko alam, yung mga ibang mga insurance, mga anumang klase, yung life insurance, health insurance, yung mga ganyan. Kasi halos ito para siyang tinatawag na sugal. So sinabi ng mga ulama, ito ay tinatawag na pumapasok sa haram. Ito ay kadalasan. Okay. Kung ang kumpanya mo naman siyang bumili ng tinatawag na insurance mo, wala problema doon. Sila yung bumili ng insurance mo. Wala kang hinihintay na doon. Hindi ka nagbayad. Ganon din, na kung ito ay kinakailangan, halimbawa, may mga karapatan ka na hindi mo makukuha sa opisina nyo, sa ibang mga maliban lamang na kumuha ka dito. Parang obligatory. Inubliga ang tao galing sa government. So, wala kang magagawa. So, ito ay tinatawag na pinapahintulutan, dala ng pangangailangan. Okay. Meron din tayong katanungan, yung paluwagan. Okay. Ang paluwagan ay pinapahintulutan po ang paluwagan. Maliban lamang kung mayroong sobra, may kulang. Ibig sabihin, ang paluwagan ay dapat ay makukuha mo ang siyang binayad mo. Walang dagdag, walang bawas. Okay? Walang dagdag, walang bawas. Okay. Sabi natin, lahat po ng insurance na mayroong interest na mga ganyang una-una, yung nabanggit natin kanina, patungkol sa mga insurance. Kasi, gaya po na sinabi natin, halos lahat po yan. Halimbawa, ang PhilHealth. Ang PhilHealth po, maliban, kaya sabi natin, pinapahintulutan kung ito ay kinakailangan talaga. Pero kung titingnan natin, katulad ng PhilHealth at iba pang nagbabayad ka na kung hindi ka magkasakit sa loob ng 1 taon, wala kang benefits. So, para kang nalugi. Yung iba naman, ganun din. Yung iba naman, kaya sinasabi ng mga ulama na ito ay tinatawag na pumapasok sa tinatawag na parang sugal. O, maliban lamang, sabi natin, kung dala ng pangangailangan, inubliga ka ng government, o may mga karapatan ka na hindi mo makuha, kung hindi ka kumuha dito, yan inshallah ay pinapahintulutan. Ganun din, sabi natin kanina, paluwagan. Wala pong problema sa paluwagan. Ito ay pagtutulungan. Pero, iwasan natin na mayroong tinatawag dito na
yung tinatawag na dagdag bawas. Halimbawa, nagbayad ka, ang pinaka nabayad mo lahat ay 10,000. Pero ang makukuha mo ay 10,500 o kaya ay kulang 9,500. So para kang nabawasan ka o nadagdagan ka. So hindi pwede yung ganun. Dapat ito ay tulong sa bawat isa, na magpapautang tayo sa bawat isa. So walang dagdag, walang bawas. Okay. Pwede bang kumuha ng riba kung ito ay kinakailangan? Actually, sabi ng mga ulama, may mga nakita pa mga ulama dito. Ang ibang mga ulama sinabi nila, hindi pwedeng kumuha ng riba, ito man ay kailangan o hindi. May mga ibang ulama naman na nagsabi na tinatawag na kapag kinakailangan ay pinapahintulutan. Pero kung dala ng pangangailangan, halimbawa, ano ba yung ibig sabihin natin pangangailangan? Halimbawa, wala kang matirahan, dito ka natutulog sa mga gilid-gilid. So, wala kang ibang mahiraman. So, pinapahintulutan, kumuha ka ng riba para lang ba'y matuluyan ka. Okay. Wala ka din makain. Wala kang makain. Ano? So, pinapahintulutan, kumuha ka doon sa mga ganyang ano. Pero may pagkamuhi ka doon sa ginawa mo na transaksyon. Pero, inshallah, dahil sa pangangailangan, ay wala pong ano doon. Katulad din ng wala kang masuot. Wala kang masuot. Okay? Pero, kung ang ano naman natin dito ay yung tinatawag na may refrigerator kayo, gusto mo maging dalawa, gusto mo bumili na mas malaki, hindi pa pwede yun. Halimbawa, sabi mo na meron kayong isang CR, gawin natin dalawa, kaya maglo-loan ako para ano, ako ng tinatawag na riba para sa ano, ganito. So, yung mga hindi kailangan, hindi pwede, haram. Pero gaya na sinabi natin, yung kailangan talaga. Halimbawa, pagkain o tirahan, wala ka na matirahan. Damit, wala kang damit talaga. So, dito, walang problema doon, pinapahintulutan dito ng Islam. Okay. Ano naman ang hatol sa binibigay sa atin na pagkain o kaya yung hadiah, binigay tayo ng pera ng isang politician na kumukuha, isang businessman na ang kanyang hanapbuhay, mostly ng kanyang hanapbuhay ay riba o kaya mula sa haram. Sinabi ng ating mga ulama na pinapahintulutan po ang tanggapin ng regalo ng isang tao na kumakain siya na nagbi-business siya ng riba. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinanggap niya yung binigay sa kanya na pagkain na mula sa Hudyo. Ng Hudyo na ito, kilala natin sila. Ang mga Hudyo ay gumagawa ng marami pang haram, hindi lang riba, marami pang mga haram na gawain. Ito binigay sa kanya na hadiah at ito ay tinanggap at kinain ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So wala pong masama sa bagay na ito. Halimbawa, kasi Muslim naman, pupunta ka sa SM, may mga ano sila na mga riba. So wala problema kasi halal naman itong pagkain. Kung halal ang pagkain, halal yung tinatawag na wala tayong problema. Ang may kasalanan dito, yung gumagawa ng riba. Wala tayong problema doon. Wala tayong problema doon. Okay, ngayon, dito naman, ano yung kapag nag-hajj ang tao galing sa riba, tatanggapin ba ito? May mga ibang ulama, sinabi nila hindi tatanggapin dahil ito ay mula sa riba. May mga ibang ulama naman na kanilang sinabi na tatanggapin ang kanyang hajj pero wala siyang gantimpala dito, mababawasan ang kanyang gantimpala at siya ay makasalanan din. Okay, ang bilang panghuli, paano magbalik loob sa riba? Ang taong gumawa ng riba, unang-una, kapag ang tao ay nakagawa siya yung kanyang ganyan na mga transaksyon, yung riba, unang-una kailangan niya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay dapat niyang linisin ang kanyang kayamanan mula sa gawain na riba. Yung kanyang kinita sa riba ay dapat na ito ay ibigay niya, ipatayo niya sa mga madrasa, mga kalsada, para sa tao, para sa mga at hindi ito sadakan niya dahil hindi ito pera niya, ito ay mula sa harap. Yung kita niya, hindi po yung original na pera niya. Kasi mahirap naman na lahat ng pera ng tao ay tinatawag na kanyang ibibigay. Paano siya mabubuhay? So at saka meron din siya mga pinaghirapan na sariling sikap niya. Yung mga kita lang niya mula sa riba, yun ang kanyang tinatawag na ilalabas o ipamimigay sa mga lilinisin mula sa kanyang kayamanan na ipapatayo sa mga halimbawa madrasa, masjid, mga bahay ng mga ulila at saka ibang mga pangangailangan ng mga tao. Okay. Ngayon naman ang tao kung siya ay nagbibigay ng riba at nagbalik loob siya, dapat ay magbalik loob siya kaya una at kukunin lang lamang niya yung tinatawag na capital niya. Yung mga sobra hindi na pwede. Doon naman sa kumuha ng riba sa isang bangko, nandoon na at nagbalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkataon na ganoon, kailangan niya pa rin tuparin yun dahil yun ay usapan nila sa bangko, pero kailangan siya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na niya balikan ang tinatawag na bagay nito. Ngayon po, inshallah,
sasagutin natin yung ibang mga katanungan biidnillah. Babasahin natin yung ibang mga katanungan. Okay? Ano ba ito? Nawawala. Okay, halimbawa pag may pautang ng pera pero palay ang ibabayad. Okay. Palay ang ibabayad. Ganyan, ganyan yan. Halimbawa, bigas, ganyan. Meron kang kanina hinalin tulad natin, bigas, yung mga kinikilo. Halimbawa, palay, ganyan. Kung papautang mo ng cash, walang problema doon. Wala pong problema doon kahit na may dagdag. Kung papautang mo ng cash, bibili mo siya itong palay na halimbawa 1,000. Ngayon utangin niya ng mga isang buwan. So ang sisingilin mo sa kanya ay 1,200. Pero cash ang ibabayad niya, wala pong problema doon inshallah. Okay? Yan. Hindi natin mabasa lahat ng ano. Okay. Saan ba may mga ibang mga tanong kanina? Hindi ko nakita. Okay, yung kanina na tungkol sa nagkasundo, may ganyan din po. Halimbawa, mostly kasi kapag nagpa-usapan yan sa sangla Halimbawa, yung bahay sinangla, tapos pumayag naman yung may-ari ng bahay na yung sinanglaan niya ay gamitin niya o kaya ay tinatawag na ipaupahan niya. Kahit na pumayag pa rin yun, hindi pa rin yun tinatawag na basihan na ito ay pwedeng gamitin ng sinanglaan. Dahil yun po sinabi natin na kapag inubos niya ang 500,000 halimbawa, ay yung ginamit mo yung bahay niya, dagdag yun sa tinatawag na binayad niya. So meron pong interest ang bagay na yun. Okay. Yung mga halimbawa ganyan, mga pag-ibig, mga SSS, yung mga ganyan gaya po na sinabi natin, mostly po kasi sa mga ganyan bagay para tayong sumusugal. At karamihan po, marami po mga na-scam sa mga ganyan. Yung tinatawag na pagkatapos ay bigla na lang nagsasara yung mga insurance na company. Ganon din na kapag hindi, halimbawa, may mga interest din yan. Nagbabayad ang isang tao ng every month. Magkano ba yung binabayad na sa mga SS, mga yearly? Yearly atang po po. Magkano halimbawa? 100. 100,000. 100 pesos. Yearly? Hindi yearly, monthly. Okay, monthly 100. So lahat po 'yan. Sila man ang kumita, o ikaw man ang kumita, sila man ang may interest, o ikaw may interest, papasok yan sa tinatawag na riba. Okay. Ang business na online, nakadepende po yan sa ibinebenta at nakadepende po yan sa pamamaraan ng pagbebenta. Yan po ang online. Wala pong masama sa online, pero halimbawa pyramid na business sa online o yung pagbebenta ng ginto, yan. At iba pang meron pong sariling yan, depende po yan sa sitwasyon o yung tinatawag na transaksyon na ginagawa sa online. Okay. Okay, yung sasakyan installment, wala pong masama doon. Halimbawa, meron kang sasakyan, ang halaga niya ay 70,000 kapag cash, at kapag binili mo naman ang installment ay 100,000, pero installment mo siyang babayaran, wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Ang Islamic Bank, pangalan lang po yan. Ang sinasabi dito, Islamic Bank ng Saudi Arabia. Marami po akong natanong ng mga sheikh. Ang sinabi nila, kapag nakita mo yung Islamic Bank dito sa Saudi Arabia, ibig sabihin dito, may mga transaksyon sila na Islamic Bank, pero hindi po lahat. Hindi po lahat. Katulad ng pautang dito, uutang ka ng halimbawa 60,000, babayaran mo ng 70,000. So riba po 'yun. Kahit na napakalaki-laki ng Islamic
Islamic Bank. Hindi po ibig sabihin na pinapahintulot. Yung pamamaraan po, yung transaction mismo ang dapat nating tingnan. Okay? Kanina po sinabi natin yung PhilHealth, ganun na nabanggit natin kanina. Yung PhilHealth ay kung ito ay kinakailangan talaga, may mga karapatan ka na hindi mo makukuha dahil kung ano ito, inshallah ito ay pinapahinto. Pero wala, may narinig ako na na klase ng PhilHealth. So hindi ko pa ito na ano siya, kung may klase siya. May klase siya na uri ito ng mga PhilHealth. Pero ganun ang ano, hindi ko pa ngayon na itatanong kung ano ba yung mga klase nito. Okay, yung kanina, ang sari-sari store kasama sa riba. Hindi po kasama sa riba ang mga paninda. Halimbawa, syempre po, namili ka, so tutubuan mo ito ng mga 1 piso, 2 piso, 5 piso, o kaya pag umutang sila, halimbawa, babayaran nilang o kaya kahit dagdagan mo ng yung presyo kapag utang, wala pong problema doon. Kapag yung mga tinatawag na mga paninda na ang pumapasok lamang po doon sa tinatawag na pinagbabawal na yung tinatawag na ginto. Yung ginto at saka ganun din yung ginto ang isa sa pinaka doon. Pero yung mga pagpapautang halimbawa sa tindahan, wala pong problema doon. Nakadepende po yun sa tao. Okay. Okay, wala na pong tanong, alhamdulillah. Kung meron po tayong mga nabanggit dito na maaaring hindi kayo malinawan, pwede po kayong mag-message sa atin. Sa mga hindi ko nabasa yung mga comment, maaaring hindi ko masyadong napansin. So ako, pagpasensya po kayo. Mag-message na lang po kayo kung hindi ko napansin ang inyong mga katanungan. Okay, sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawag at ipalang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapumuli ay nagpapasalamat sa inyo. Huling katanungan natin ito. For bank financing. Bank financing. Ano yung bank financing ito? Itong yung bank... Okay, para po mas malinaw, ito may tanong dito. Yung niyo po, ipaliwanag niyo po yung pamamaraan niya. Kasi katulad ng isang brother, sinabi niya na dito sa Saudi Arabia, Islamic banking. So, ang ibig sabihin po ng Islamic, mayroon po silang transaction Islamic banking, pero hindi po lahat. Halimbawa, sa mga ganyan, ipaliwanag niyo po ano yung transaction na ito, papaano siya. Kasi hindi natin pwedeng i-general. Katulad ng insurance, hindi po lahat ng insurance ay haram. May mga insurance na pwede. Katulad ng installment, may pwede, may hindi. So, kailangan po alam natin na ipaliwanag natin yung pamamaraan ng bagay na ito para masagot natin. Okay, dito sa pinakahuli kanina, kaibigan ko ay kumuha ng 100,000 na pangkapital. Matada po. Halimbawa, may makay po naman ay hatiin sa 3 siya sa akin. Hindi ko maintindihan yung tanong. Hindi ko maintindihan. Pasensya na po. Kaibigan ko ay kumuha ng 100,000 pang kapital. Matada po taon-taon. Tanong nila po. Hindi ko masyado maintindihan. Itanong niyo po ulit sa message para masigurado. Inshallah kasi hindi ko po masyadong Pero gaya po sinabi natin, mag-message lamang po kayo, mag-comment kayo, inshallah. Sikapin natin na masagot yung ibang mga katanungan nyo. Nawag at ipalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay patnubayan niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.